Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan naming nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At para po simulan ang ating programa ngayong araw, ipakilala na po natin ang makakasama natin ngayon. Pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin si kapatid na Mark Aldrin Arquero, young architect at newlywed. Guro sa pagsamba ng kabataan at masikap sa pagtupad ng tungkuling kanyang tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Bata man sa edad nang tawagin sa Iglesia ni Cristo, lubos na niya itong minahal at pinahalagahan. Papaanong sa murang edad ay tinanggap at nagawa niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Mark Aldrin Arquero mula po sa lokal ng San Marcelino, distrito ng Zambales South. Kapiling po natin ang ating kapatid ngayon. Magandang araw po, kapatid na Mark. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Mabuti naman po. At ngayon po ay nagsisimula at masaya naman po nagsasama. Actually, pakinggan po natin sa pagpapakilala sa inyo na parang may 1 taon pa lang kayong bagong kasal. Tama po ba? Tama po. Kumusta po ang buhay may asawa? Masaya na nakaka-excite po. Napakadaming bagong natututunan. Hindi ba challenging? Sobra po. Sobrang nakaka-challenge po. Nakikilala po namin lalo yung isa't isa ngayon. O sige po, batiin nyo na rin ang inyong may bahay at syempre yung mga mahal po ninyo sa buhay. At baka meron pa po kayong ibang gustong batiin. Go ahead po. Sige po. Binabati ko po ang aking mahal na asawa, si Jelis Carlan Arquero po. At ang aking mga magulang naman po si Federico at Gracia Arquero. At ang aking kapatid si Mark Aljon Bayoneto at ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ganoon din po ang mga magulang ng aking asawa, si Mama Ligaya po, at saka si Lijay at si Ces po at si LJ po. Binabati ko rin po ang aming destinado, ang kapatid na Reynante Romero at ang aming pangalawang tagapangasiwa po, ang kapatid na Ronald Reyes po at ang aming tagapangasiwa, ang kapatid na Rodrigo A. Reyes po at maging po ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po, kapatid na Mark. Batiin ko na rin, kapatid na Mark, sina kapatid na Benjamin Amos at kapatid na Lilia Gabriel ng lokal ng San Marcelino, distrito ng Zambales South. Ganon din po, kinakapatid na Liberty at Anthony Alaysa mula naman po dyan sa Laguna, lagi pong nakasubaybay sa programa nating ito. Kapatid na Mark, nabanggit din po sa pagpapakilala sa inyo na sa kasalukuyan kayo ay isang arkitekto. Opo. Gano'n na po kayo katagal na arkitekto? 3 taon na po. Kumusta po ang pagiging arkitekto dito sa ating bansa? Kasi parang hindi siya ganun ka-common, knowing na meron din tayong ibang mga kurso like civil engineering na medyo related din dyan sa kurso po ninyo. Ngayon po, medyo nakikilala na po yung architecture po ngayon po at pinagpapasalamat po namin yan. At masaya na mahirap po. Pero syempre, pinili po natin ito kaya ngayon po is mas madami ako natututunan. By nature ba or sa simula't simula pa talagang gusto nyo nang maging arkitekto? Paano po kayo nagsimula sa path na yan? Nung una po, nasa isip ko parang gusto kong education po. Magturo sa mga kabataan, mga ganun po. Tapos mahilig po ako sa art. So ayun, doon po ako nagsimula na ba't hindi ko subukan mag-architecture? Yan po. At yun naman po, doon po ako nag-umpisa. Sinubukan ko po na mag-entrance exam at nakapasa naman po. So, kumusta? Nung nagsisimula kayo, talagang nagustuhan nyo na ba siya? How was it po? Nung umpisa po, medyo nagulantang pa po. Nagulat pa po ako, sa totoo lang. Dahil ganun pala. Napaka mahirap. So, umpisa pa lang po talagang sasanayin ka na. Pupuyat, ganun po, hindi ka makatulog.
Talagang lahat, hanggang sa pagsusulat, tinuturo po nila. Kaya kailangan talagang mag-adjust. Lalo napakalayo po pala nung pag-aaral ng high school at pagdating sa college. So medyo madami pong pagbabago. Totoo po yan. Ha? Yung mga high school, no? Akala ninyo, ganun lang. Pero pag nag-shift na sa college, iba. Magkaiba po. Pero gaano kahalaga na, lalo sa pagpili ng kurso, profesyon sa buhay na ito, masasabing yun talaga yung gusto mo. Yun yung gusto mong gawin, passion mo, or sabihin natin, masaya ka na ginagawa yun. Sa pagpili po ng kurso talaga, lalo sa college po, ito na po kasi mag-umpisa sa buhay natin po eh. Kumbaga ito na yung magiging daan, magiging umpisa para sa matutunguhin ng buhay natin. So mahalaga talaga, dapat alam natin sa sarili natin kung ano talaga yung pipiliting kurso. So dapat, kung pipili tayo ng kurso, dapat yung gusto natin. Kasi kung gusto natin, pipilitin natin yung makamit, matapos kung sa pag-aaral man po. Is it rewarding pagka ganon? Yung pinangarap mo, yung gusto mong gawin, yun ang ginagawa mo? Ay, syempre po. Tunay po yan. Napakasarap sa pakaramdam po. Yung pinangarap mo, tapos nakamit mo. Lalo kung yung mga magulang natin, sinusuportahan tayo, sila yung unang magiging masaya po. At kung masaya yung magulang natin, doble yung saya na nararamdaman po natin. Actually po, sa lahat ng bagay lumusong kayo sa buhay may asawa, yun di ba mapili mo yung pinapangarap mo na makasama sa buhay na ito or nakita mo sa kanyang qualities na gusto mong makasama. Napakalaking bagay po nun. No? Shout out kay Mami Case. Nakikinig yan. Hello po sa aking may bahay, kapatid na Mark. Ito lang, maitanong ko lang po. Sa tingin mo ba meron pang higit na mahalaga? Bukod nga sa propesyon, sa paglusong sa buhay may asawa o sa iba pang mga bagay sa mundo na ito, may hahalaga pa po ba sa mga bagay na napag-usapan natin? Opo, sa lahat ng material na bagay na yun, meron talagang mas mahalaga po. Yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. At yun po yung talagang pinagpapasalamat ko at nahanap ko. Bago po natin pag-usapan yan, pwede po ba naming malaman ano po ba yung kinagisnan o pinanggalingan po ninyong relihiyon? Ako po, isa po akong Katoliko dati po. Mula pagkabata po, yung magulang ko po kasi mga Katoliko. So ako po is lumaking Katoliko rin po. At inamin ko naman po sa sarili ko, hindi po ako ganun ka-active. As dumadalo po ako ng simba po, simba po kasi yung tawag na ginagawa po na pagdilingkod nila. Dumadalo po ako tuwing may mga okasyon, birthday, mga ganun po. Yung may mga sineselebrate po, sumasama po ako. At yun po, sa ganung paraan po is naipapakita ko yung paglilingkod ko po noon. Paano po na parang na-shift yung attention ninyo sa pagre-relihiyon na ito nga, Iglesia ni Cristo kayo ngayon? 'Di ba? Hindi naman pala kayo ganun karelihiyoso from the start. So, anong mga pagbabagong nangyari? Kaya ko po nasabi ko, galing po ako sa relihiyon na Katoliko po. Tapos may time po kasi sa barangay namin, so nasa malayong lugar po kasi talaga siya, nasa bundok po, yung barangay Santa Fe. Madami pong relihiyon na pumupunta po roon para magturo. At isa po sa mga nakatawag ng pansin ko po is yung Sabadista po, yung Seventh-day Adventist. Medyo nagulat po ako, na-amazing po ako sa kanila kasi madaling araw pa lang, pupunta po sila sa mga bahay, kumakatok, nagmimigay ng Biblia, nagtuturo. Kaya doon po parang napaisip ako, gusto kong makinig. Parang gusto ko sila pakinggan, ano bang meron? Ba't sila ganun? Ba't napaka-active nila? Ano bang meron sa kanila? Doon po siya nag-start. Tapos yun, nakinig naman po ako sa kanila, pinakinggan ko po yung mga aral nila. Nagkaroon pa po ako ng idea na ba't hindi ko pa pakinggan yung ibang religion? Total, madami naman pong religion na pumapasok sa amin. So, trinay ko rin po na makinig sa born again po. Gusto ko silang pakinggan. So, yung mga kaibigan ko kasi is yung iba born again po. So, parang nakikita ko napaka-active nila. Madami silang pinupuntahan, gumagala sila. Tapos, napakadami nilang mga activity. Kaya napaisip ko, gusto ko rin itry. Doon sa mga relihiyon po na nabanggit ninyo, yun nga, Sabadista, Seventh-day Adventist, Yes po. then born again church. Yes po. Nabautismohan ba kayo ron? May ganun bang point sa buhay po ninyo? Nakapakinig po ako sa kanila at may point na pwede na rin pong bautismohan. Pero hindi po ako nagpabautismo sa kanila. Bakit? Parang siguro po, parang hindi pa siguro tinulot ng Panginoon siya. Na ganun po. Parang may kulang pa. Gusto ko pang itry, maghanap pa po ng makinig sa iba't ibang mga nagtuturo para makita ko kung sino ba talaga yung tunay. Kasi ako po parang, ako yung tao mahilig kasi akong makinig, ganun po.
sa mga tao. Gusto kong patunayan kung totoo ba yung sinasabi nila at sa mga batayan po nila. So sa mga nakita po ninyo, yung pagsisikap nila, parang na-encourage kayo na, sige nga, alamin ko to, ano bang tinuturo ng relihiyon na to? Ano bang meron sa pagre-relihiyon? Bakit ganito sila katyaga? Opo. Gusto ko rin po makita bakit sila nagsisikap. Di ba po? Bilang isang tao, parang pag nakikita ka nagsisikap, papaisip ka bakit? Siguro po nasa 14 to 15 years old po ako nung makatry po ako makapakinig sa kanila. So medyo bata pa kayo sa edad pero malalim na yung iniisip ninyo ukol sa bagay na yun. Ano po yung mga sumunod na nangyari? Pagkatapos po noon, ito na po, dito na po ako nagsimula yung journey ko sa pag-iglesia ni Cristo. May time po na nanonood lang po ako ng TV. Ayan po. Pasko po yun. Pasko po yung sa Christmas po sa mga Katoliko po, di ba po? Ayun po. Nanonood lang po ako ng TV. Tapos may nag-flash sa screen. Tinatanong po doon kung bakit ang Iglesia ni Cristo hindi nagse-celebrate ng Pasko. Kaso po, hindi ko napanood yung sagot po kung ano yung dahilan. So yun napaisip po ako. Tinanong ko po yung kaibigan ko na iglesia. Actually, minessage ko po siya. Bakit di kayo nagse-celebrate ng Pasko? Tinanong ko po siyang ganun. Nag-reply naman po siya. Hindi niya sinagot na literal na bakit, kung ano yung dahilan po. Ang sinabi niya sa akin, subukan ko daw pong makinig sa pagsamba, sa mga ganun, doktrina, may mga binabanggit po siya na which is nung una hindi ko pa po alam. So yun, sinubukan ko pong makinig sa Iglesia ni Cristo. Dumalo po ako sa pagsamba nila ng isang beses po sa aming barangay po. Sa totoo lang, hindi ko po alam talaga yung religion na Iglesia ni Cristo nung una. Kapitbahay ko po pala is mga Iglesia ni Cristo. So wala kayong idea like na may Iglesia ni Cristo? Yes po. Hindi ko po alam na may Iglesia ni Cristo at kung saan man yung kapilya po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po pala may mga time na nag-aanyaya po sila. Siyempre, hindi ko naman po alam. Tanggihan ko po kasi paano mga pupunta? Wala kayong knowledge Opo, wala po akong knowledge. Yun na bang meron doon? The church, opo. Yes po. Tapos yun po, umattend po ako sa pagsamba at labis po ako talaga akong nagulat, sabihin namangha kung ano ba yung meron sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, murang edad ko po. First time ko kasing makadalo ng pagsamba na may ganong kaayusan po. Napakaayos po talaga. Kung ano talaga yung nakalagay sa Biblia na kaayusan, ayun po yung nakikita doon. Nakahiwalay yung babae, nakahiwalay yung lalaki, tapos may kaayusan po talaga. Pati sa pagkupo, may nagpapaupo, may umaawit. Napakasarap ng sumamba. Kaya nagulat po ako noong una. Anong meron? Parang kakaiba. Which is yun talagang tinuturo sa atin na nasa Biblia po. Gagawin ng lahat ng may kaayusan and yung solemnidad ng pagsamba, napakahalaga po sa Panginoong Diyos nun. Opo. Yun ang nakita po niya Opo. for the first time. Opo. Kasi nasanay ako sa mga dating religion na medyo hindi siya ganun kaayos. At namangha din po ako sa way ng pagtuturo. Ayun po, syempre, medyo nung napanood ko, nakita ko po kung paano magturo. Magtatanong po yung ministro, tapos akala ko po sasagot siya sa sarili niyang opinion. Pero hindi po magtatanong siya at ang sasagot po ay Biblia. Parang ako po is parang para sa akin, na first time ko makakita ng ganung way ng pagtuturo is na-amaze po. Ang galing yun. Ang sarap pakinggan kasi lahat is galing sa Biblia. Hindi opinion lang po ng tao. Kaya doon po ako parang na-attract po niya. Parang gusto ko pa makinig. At may time pa nga po na sa pagsamba po is nagtanong yung ministro kung sino po yung doktrina at sinusubok sa lokal. Nagtaas naman po ako ng kamay nung unang dalo ko po sa pagsamba. Ang akala ko po kasi, ang tinutukoy nila is yung mga panauhin. Hindi ko naman po alam kung ano ba yung tinutukoy nilang sinusubok at dinodoktrinahan. Para po sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin, no, yung tinatawag po na dinodoktrinahan or sinusubok, sila po yung nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, tinuturuan po ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya po, nung tinanong po yun, akala ko po ang tinutukoy is mga bisita. So, nagtaas naman po ako ng kamay. Tuwang-tuwa pa po ako nagtaas ng kamay. At yung mga may tungkulin po is nagingitian. Kasi kilala po nila ako na sabi nila, dahil paglabas nga po ng pagsamba, sabi po nila sa akin, hindi pa naman daw ako dinodoktrinan. Bisita pa lang daw po. Kaya ako po, natawa rin po ako na ganyan. Pero sa loob-loob ko po is parang gusto ko pang makinig. Gusto ko pang matuto. Pagdating naman po sa mga aral na lalo pang humikayat sa akin para magpatuloy, ay tinuro po yung tungkol sa tunay na Diyos. Napakalaking bagay po nun para sa akin. Para sa isang taong naghahanap ng relihiyon o ng tamang paglilingkod sa Diyos, dapat kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Napakalaking bagay po nun para sa akin. Nung tinuro po sa pagsamba yun, na itinuro kung sino ba yung tunay na Diyos, parang sabi na amaze po ko na,
yun pala yung tunay na Diyos. Ang Ama pala. Tapos tinuro rin po kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Parang, syempre po, normal na po sa amin. Nung dati po sa Katoliko na, kahit sa ibang religion nga po, ang kinikilala nilang Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Yes. Tapos nung itinuro po yun, at lahat po is nakasulat sa Biblia habang itinuturo, parang, yun pala yun. Ba't hindi tinuturo nun? Parang sa akin po is napakalaking bagay nun. Ang sarap sa pakaramdam na nabigyan ako ng pagkakataong na makapakinig ng ganong uri ng aral. Na malaman po ninyo yung katotohanan. Meron kayong pumukaw sa isipan ninyo nung unang-una ninyong narinig ang ukol sa Iglesia ni Cristo. Opo. Yung bakit walang Pasko or hindi nagse-celebrate ng Pasko ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, yung nasagot din Yes sa po. panahon ng pag-aaral or pagsusuri mo? Dahil dumaan po ako sa proseso po, tinuruan po ako ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo na ituro din po yung patungkol po dun sa kung bakit hindi nagse-celebrate ng Pasko ang Iglesia ni Cristo po. Pinaliwanag din po doon. At inaanyayahan natin yung mga kababayan natin na magsuri rin sa Iglesia ni Cristo. Opo. Baka kasi tanong din nila yan. Opo. Willing na willing po ang mga ministro, ang mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo, ang mga kapatid namin na may paglingkod po sa inyo na masagot ang mga katanungan ninyo. At ang pagbabatayan po natin, kung ano aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Bukod po doon sa mga nabanggit ninyo, ano pa po yung aral na naituro po sa inyo na lalong nagpatatag po ng inyong pananampalataya? Ayun po, isa rin po sa napakalaking at napakahalagang aral po na itinuro na aking napakinggan tungkol po sa tunay na iglesia. Napakadami pong iglesia. Sa totoo lang po, napakadami iglesia hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero itinuro po kung ano yung tunay na iglesia po. Yun nga po, yung iglesia ni Cristo. At hindi lang naman po siya yung itinuro na sinabi lang ng ministro na ito ang iglesia ni Cristo, ito ang tunay. Hindi lang po ganun Binasa po nila sa Biblia. May batayan po. Yun po kasi hinahanap ko kapag nakikinig ako ng aral. May batayan ba? 'Di ba po? Kailangan may batayan. Hindi pwedeng sinabi lang na kung sino. Dahil meron pong Biblia na hawak, itinuro, ibinibigay pa nga po yung talata. Mula po ba doon nakapagpasya na kayo na talagang mag-iiglesia na ni Cristo na kayo? Opo. Nung napakinggan ko po yung mga pangunahing aral po, kahit yung mga aral na yun pa lang po is nadala na po ako, parang gusto ko pang makinig. Dahil po doon nagpatuloy ako sa pakikinig. At nung mapakinggan ko po yung mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo, is yun nga po, labis po talaga akong natuwa na nabigyan ako ng pagkakataon na makapakinig sa mga aral sa loob ng Iglesia. Kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako nung July 28, 2012 po. Nung nabautismuhan po ako sa Iglesia. Kakatapos nga po yun anniversary ng Iglesia. Anong nararamdaman po ninyo before ng bautismo, during, at nung na-realize ninyo na kayo ay ganap ng kaanib sa Iglesia ni Cristo? Yung sa totoo lang po, yung nag-aaral pa po, tinuturo pa po yung mga aral, na-excite na po ako. Sinasabi na, konti na lang, matatapos mo na yung mga pangunahing aral, mababautismo ka na. Parang na-excite po ako. Kaya nung araw po ng bautismo ko is talagang kinakabahan pa po ako. Siyempre, sana po, matanggap ko yung basbas, yung biyaya na gano'n po. Kaya po nung nabautismoan po ako, nung nailubog po ako sa tubig, grabe po, nanalangin po ako din sa Ama at nagpasalamat at nabigyan ako ng pagkakataon na makarating sa araw ng bautismo at matanggap ko po yung bautismo. Napaka-fulfilling po. Tunay sa po, part ninyo. tunay po. Talagang mapapaluha ka pa po sa sobrang saya. Congratulations po, kapatid na Mark, at salamat po sa pagbabahagi ninyo. Pero meron pa tayong mga pag-uusapan pa. Wag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Mark Aldrin Arquero mula po sa lokal ng San Marcelino, distrito ng Zambales South. Si kapatid na Mark po ay isang arkitekto, bagong kasal, at sa kasalukuyan po ay masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi man po ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Matapos po na ma-expose siya sa iba't ibang aral ng iba't ibang relihiyon dahil na rin sa pakikinig at pagsusuri, ay naunawaan po niya na ang tunay at marapat na paraan ng paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoong Diyos matatagpuan po sa Iglesia ni Cristo. Labis po niyang ipinagpapasalamat
kung papaanong tinawag po siya ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa loob ng Iglesia ni Cristo, dito niya nakilala ang tunay na Diyos at nalaman din niya ang ukol sa tunay na likas na kalagayan naman ng ating Panginoong Jesucristo. At buhat nang siya ay mabautismuhan, tuloy-tuloy ang kasiglahan ng ating kapatid at maligaya siya kasama ng kanyang binubuong pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Magandang araw po, kapatid na Mark. Magandang araw po, kapatid na Mark. Yung journey ninyo, no, mula nang kayo ay tawagin ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi siya on the spot eh. Marami kayong pinagdaanan. Opo. Na-expose muna kayo sa iba't ibang mga aral, gaya nga ng nabanggit Opo. ko kanina. Then eventually, nakita ninyo kung ano yung tunay na aral. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Gaya nga po na sinabi ko nung una, hindi na po ako ganun ka-active talaga sa mga religion. Sa totoo na po sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sinami ko po sa sarili ko yun. Pero nung ako po umanib sa Iglesia ni Cristo, napakalaking bagay po at napakalaki po na nabago sa buhay ko. Nung una po, gusto kong tumanggap ng tungkulin. Yung talagang una, gusto kong tumanggap ng tungkulin. Gusto kong maglingkod. Yun po yung talagang target ko na gusto kong maglingkod sa ating Panginoong Diyos. So ayun po, natuto akong magsikap sa paglilingkod po. Kasi nakikita ko po yung mga ministro, mga manggagawa po, yung mga nagtuturo po sa Iglesia ni Cristo po. Kung gaano po sila kasikap sa pagpunta po sa mga lokal para makapagturo, tumatawid po ng ilog, naglalakad sa buhanginan, sa tanghaling tapat po. Nakikita ko po yung pagsisikap nila. At yun po yung patuloy na lalong humikayat po sa akin na maglingkod pa lalo sa ating Panginoong Diyos. Mula po nung tumanggap ako ng tungkulin, mas lalo pa po ako napalapit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, totoo po yung binanggit ninyo, no? Yung mga kasama po nating mga ministro, manggagawa, kinakailangan umakyat ng bundok, ginagawa po nila yan. Mapuntahan yung mga kababayan natin, ngaralan, madalaw yung mga kapatid natin sa pananampalataya, maipanalangin, mapalakas po ang pananampalataya. At sa panig naman ng mga may tungkulin na katulad ninyo, kitang-kita din po namin yung pagsasakripisyo para magampanan lang yung pagtupad ng tungkulin. Pero baka po kasi niisip ng iba, baka naman madali lang din yung pinagdaanan ninyo na, di ba, school, kapilya, bahay, ganun lang ba yun, kapatid na Mark? Sa totoo lang po, hindi po siya ganun kadali. Lalo po sa napili kong kurso, yung architecture po. Alam po ng mga nag-aaral sa architecture, kung meron po nakakapanood, kung gaano kahirap po ang pag-aaral ng architecture. Minsan, di ka natutulog, puyat, pagod. Pero mahalaga po, matuto kang mag-time management po. At ang pinakamahalaga dapat na una, is yung paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. Puyat ka man, pagod ka man, ang dami mong ginagawa. Lagi mong uunahin yung paglilingkod. Napakadami pong pagkakataon na yan. May mga exams, sasabay sa pagtupad. Ngayon po, kailangan mo mag-review, tutupad ka. Siyempre tutupad ka po, unahin mo tumupad. Mananalhan ka, bang tumutupad ka. Pagkatapos mo tumupad, may konting oras ka para mag-review. Hingin mo sa amin karunungan, ibinibigay po niya. At hindi po ako nabigo sa mga bagay na yun. At labis ko pong pinagpapasalamat sa ating Ama po yun. Ang hirap mag-aral, tapos mag-aaral ka, tapos maglalakad ka pa ng malayo para lang makadalo sa pagsamba. Mahirap pero masarap sa damdamin po. Ang sarap nung naglakad ka ng ilang oras, 2 oras, tatawid ka sa ilog. Pagdating mo sa kapilya, tutupad ka ng tungkulin mo, aawit ka, magtuturo ka sa kabataan. Ang sarap sa pakaramdam po. Hindi po kayang palitan ng kahit anong bagay man po yun. Kaya sa akin, nahirapan man ako, pero masaya po akong ginagawa yun. Kaya natapos ko po siya. Natapos ko yung pag-aaral ko. At ito po, patuloy pa rin po ako naglilingkod. Kung inuuna man po natin yung para sa ating Panginoong Diyos, totoo po yun eh. Hindi tayo kailanman nalulugi. Kasi lahat nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Yung lakas, yung buhay po na taglay natin, yung karunungan. Alam na alam po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yan, kapatid na Mark. Hindi natin kaya kung tayo lang. Tama po. Ang Panginoong Diyos po ang nagkakaloob ng lahat ng yan. At yan din po ang laging itinuturo sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Lalo po sa panahon ngayon na napakaligalig ng mundo, maraming bumabangong problema, pagsubok. Ang pagsubok, hindi lang naman sa yung mga may edad na, mga magulang, kahit sa
bata, nag-aaral, kabataan katulad po ninyo, katulad po natin, umaharap na tayo sa iba't ibang challenges. Pero kaya po tayo nakakatawid. Kaya po tayo nakakapagpatuloy. Dahil po sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. At hindi lang po ang ating Panginoong Diyos. Mayroon pang Panginoong Jesucristo na nakahandang mamagitan para po sa bawat isa sa atin na yan din po ang laging itinuturo sa atin ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Anong idinudulot po sa inyo nun? Na nakasamba kayo, natupad ninyo yung tungkulin ninyo sa kabila ng napakarami din ninyong dapat sanang gawin sa buhay na ito. Yung pagod na nararamdaman ko po, pag nakakadala ko ng pagsamba, nawawala po lahat yan. Pag umupo na po ako, mananalangin, magpapasalamat sa Ama, sasabihin ko yung mga problema ko, lahat po. Kapag nagawa ko na po yun, parang sinasabi nabubunutan ka ng tinik. Yun po yung pakiramdam. Kasi alam mo, nandyan yung Ama nakikinig po sa'yo. Kaya gano'n ka man kapagod sa trabaho, nung nag-aaral ka, pagod ka, sa trabaho, napagod ka. Pero pag dumalo ka po ng pagsamba, lahat po yan napapawi. Yan po yung isang bagay na talagang pinagpapasalamat ko at nahanap ko po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan ang karanasan Oh. ng marami po sa mga kapatid natin, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napapagal ang katawang laman, napapagal kahit ang kaluluwa natin, ang isip natin, napapagod yan. Pero sa pagsamba, lahat po ng yun naiibsan. Tinatanggap po natin yung lakas na ating kailangan. May mga kababayan po tayo, kapatid na Mark, na hinahanap yung ganitong kapayapaan. Yung ganitong sarap ng pakiramdam kasi ang hirap talagang mabuhay sa panahon natin ngayon. Ang daming pagsubok, ang daming pagdaraanan. At mayroon din talagang naghahanap ng totohanan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na eventually sa maagang panahon, no? Kahit bata pa kayo, nahanap ninyo at tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Lalo na para sa inyong pamilya o mahal sa buhay na hindi pa natin kasama sa paglilingkod na ito. So ito po, sa mga kabataan po dyan, mga kabataan po na sa murang edad pa lang, mga nag-aaral, alam ko mahalagang mag-aral, tuklasin natin yung karunungan, tinuro po ng ating Panginoon Diyos yan, hanapin natin yan. Pero mas mahalaga, na hanapin natin yung aral ng ating Panginoon Diyos, yung kaharian niya dito sa lupa. Wala po sa edad dyan, bata ka man o matanda ka man, ano man ang edad mo, ano man ang profesyon na meron ka, ano man yung bagay na meron ka, huwag po nating aalisin sa buhay natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil meron man tayong lahat ng bagay, makamtan man natin lahat ng kayamanan, kung mawawalan naman yung ating kaligtasan, is mawawalan po ng halaga yun. Gagamitin ko na rin pagkakataon na to po para maanyayahan din po yung aking mga magulang na sana dumating din po yung pagkakataon na makapakinig po sila ng aral ng ating Panginoon Diyos at makapakinig po sila sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo nating sinasampalatayanan. At hindi po sila magsisisi. Dahil yung mga aral na ito po, hindi naman po sila dadalhin kung saan man. Kung hindi dadalhin po sila sa kaligtasan. Maraming salamat po, kapatid na Mark. Maraming salamat din po, kapatid na Mark. Ang nakasama po natin ngayon ay si kapatid na Mark Aldrin Arquero mula po sa lokal ng San Marcelino, distrito ng Zambales South. Ang ating kapatid po, nakita natin na nagtiyaga, nagsakripisyo para makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Isa ng ganap na arkitekto at humahabi ng mabuting kapalaran kasama ng kanyang may bahay o ng binubuo nilang pamilya. Malakas ang loob ng ating kapatid sapagkat alam niya hindi po siya pababayaan ng ating Panginoong Diyos. At lahat po ng pag-asa, maging ng pananampalatayang taglay niya, tinanggap po niya mula sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Buhat pa po yan sa pagtuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ng kapatid na Felix Manalo. Sana po ang ibinahagi po na istorya ng ating kapatid ay muling nakapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo at higit po sa lahat, ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo.
Maraming salamat po. May mga ganitong programa po kung saan ay naibabahagi po ng ating mga kapatid ang kanilang natatanging karanasan kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, para sa mga kababayan namin, lagi po ninyong subaybayan ng programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.